sa mga pastor. So, pakinggan po natin talaga yung mga mensahe nila kasi sila nga po every week, di ba? Kami, 1 month, pinag-aaralan namin itong mensahe na to. So, ang hirap pala talaga. At kada mag-ano ka, parang may mali pa rin, gano'n, di ba? So, talaga po, sorry naman. Talaga po, kabado. Ang hirap po. Pero sa biyaya ng Lord, siyempre, nandito po tayo dahil sa tulong ng Lord, di po ba? So, nice ko po sanang hingin yung, yung cooperation nyo ngayong umaga para hindi po ako kabahan. Maaari po ba tayong tumayong lahat? Meron lang po tayong konting exercise. Di ba? Yan, para ma-exercise po tayo. Kasi nanginginig yung mga laman-laman. Yung dalawang kamay natin, at kung may katabi tayo, ilagay po natin sa balikat nila. Sa balikat nila. Yan. Habang nakapikit. Sabi ko, habang nakapikit. Kung magkalayo, okay lang. Ibaba na lang po. Kung sino lang po. Yan, ganyan po. Habang nakapikit po tayo. Nararamdaman niyo po ba yung katabi niyo? Kahit nakapikit kayo? Ano po? Buhay na buhay. Praise God. At meron po tayong katabi. So, tayo pong lahat, habang hawak po natin yung ating mga katabi, atin at samahan niyo po ako sa isang panalangin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Panginoon, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa mga sandaling ito. Sa panahon na kami ay nakapikit, Panginoon. Sa panahon na wala kaming nakikita, O God, alam po namin na Ikaw ay nariyan para magbigay ng liwanag sa bawat isa sa amin. Panginoon, dalangin ko, Panginoon, na kung ano man po yung mga bagahe ng bawat isa, kung ano man po yung gumugulo sa isipan namin, kung ano man po ang mga kasalanan namin sa iyo, O God, hinihingi po namin ang dinudulog sa iyo namin ito sa oras na ito, Panginoon. Ikaw po ang mapapurihan ng aming puso, isip at damdamin, Panginoon, sa mga sandaling ito. Hallelujah, Ikaw ang maghari sa bawat isa sa amin. Bigyan mo po kami ng katahimikan at focus, Panginoon, na marinig ko ano ang nais mong sabihin sa bawat isa sa amin, O God. Maraming salamat po sa mga katabi namin, Panginoon. And dinadalain ko, Panginoon, na ang mga katabi namin ito, mga kapatid namin na ito, ay patuloy na maging encouragement sa bawat isa sa amin. Maging blessing kaming lahat, Panginoon, sa mga katabi namin ito, Panginoon. Inaabot ng aming kamay, O God, Panginoon, kung paano ginabot mo kami, O God. Alam ko, Panginoon, na aabutin mo ang bawat isa sa amin, O God. Hallelujah. Anoint me with your oil, O God, Panginoon. Sa gayon lahat po na maglalabas sa aking bibig, Panginoon, ay sa iyo lamang po magagaling. Itago mo po ako sa iyong paanan, O God. At ikaw po ang makita. Hindi makita ang aking karumihan, Panginoon, kundi makita at makaya ang kapangyarihan ng iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. So, hallelujah. So, thank you po sa cooperation ng lahat. So, maraming salamat po. So, ngayon po, ipag-aaralan natin, tayo po ay nasa, ano yung natin, anniversary team natin? Baka nakalimutan na? God, mindset, reset. So, yun pa rin naman po yung pag-uusapan natin. And so, ngayon, meron tayong makikilala na isang tao. Siguro yung iba po dito, kilala na nila sila. Pero ito po, papakilala po natin ulit, i-reminisce lang natin pag-aaralan po natin ngayon, ang title natin ay, dyan makikita na po natin agad sa Mindset Reset, From Soul to Pole. From Soul to Pole. Nagkabaliktad. From soul to pole. Soul muna siya bago siya naging pole. From soul to pole. Siguro ikaw na yung kasi naulit, nagkakaroon ulit kami. Pero from soul to pole po yan. Nauna muna siyang si Saulo. So, sino nga po ba si Saulo? So, mababasa po natin si Saulo sa Gawa 22, 3 to 5. So, magbibigay lang po ako ng konting background. Pag-flash nyo po yung Gawa 22, 3 to 5 yan. Yan po yung background natin kung sino si Saul. Yan. Samantala, patuloy ang pagbabantay ni Saulo na maipapatay ang mga alagad ng Panginoon. Lumapit siya sa pinakapunong pari ng mga Hudyo.
Pero yung background po muna niya is dun sa Gawa 22, 3-5. So, ako na lang po muna sa magbabasa. Yun yung yun yung personal testimony niya nung inaano siya ni Haring Agripa. Kumbaga, dinedepensahan niya yung sarili niya. So dyan, may papakilala natin kung sino si Saulo. Siya mismo, si Pablo po, ang nagsalita niya kung sino siya noon. Gawa 22, 3-5. Gawa muna. Gawa po yung background lang po niya. Gawa 22, O sino nga po ba si Saulo? Si Saulo po, sabi po ni Pablo dito, ng testimony niya, sabi niya, ako'y isang Hudyo, ipinanganak sa Tarso ng Cilicia, ngunit lumaki rito sa Jerusalem, nag-aral ako kay Gamaliel at buong higpit na tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Tulad ninyong lahat, ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos. Inuusig ko at pinapapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinapagapos ko at pinabibilang ko sila lalaki at babae. Yan po yung background ni Pablo, ni Saul. So, yan po, mababasa natin yan sa Gawa 22, 3-5. So, makikita po natin dyan na kung sino si Saulo. Si Saulo, ano po? Persecutor, di ba? Ng mga naniniwala kay Kristo. Bakit? Kasi meron tayong makikita problema dito, di po ba? So, makikita na natin dito na merong goal na si Saulo. So, tayo pong lahat, may kanya-kanya na din tayong pananampalataya, tama po ba? Kasi lahat po tayo, yung iba po, simula bata pa lang, tinuruan na. Si Saulo po, bata pa lang siya, yung parents po niya is tinuturuan na siya ng kautusan ni Moses. So palagi po siya nagbabasa at siguro Sunday school yun hanggang naging adult siya. Pero nagkaroon po siya ng ibang paniniwala. So kasi po hindi siya naniniwala na si Jesucristo ang Mesiyas. Diba? Siya ay, ang akala niya, yung ginagawa niya, is nakakapaglingkod siya kay Yahweh. Ang akala niya, yung mindset niya, makikita natin dito may mindset na po siya. May sarili na. Tayo po kasing lahat, kahit anong gawin natin, yung mga anak natin, kahit i-train po natin yan habang bata pa. Pero pag lumalaki sila, nagkakaroon sila ng sariling mindset. Di po ba? Tama po. So, si Saulo, nagkaroon po siya ng sariling mindset niya. At naging Pariseo po siya. In fact, kasama siya sa nag-ano kay Esteban. Si Esteban po yung isa sa mga alagad ng Diyos na pinatay sa pamamagitan ng pagbato. Yeah. So, nandun po siya. Mababasa natin din doon na makikita na binanggit ang pangalan ni Saulo. Doon pa lang sa pangyayari na yon, nais na ng Lord na mabago yung buhay niya eh. Pero hindi niya naiintindihan. Bakit nandun na siya, di ba? Minsan, nagsisimba na po tayo. Nakikinig na tayo. Pero minsan, ikaw na yung binabato ni Lord. Sabi kasi ni Esteban, Panginoon, wag mo po silang, i-perish mo po sila sa kasalanang ito. Di ba? Pero wala yun kay Saulo. Di ba? Kasi yung mindset niya, ang alam niya, nalulugod ang Diyos, nalulugod si Yahweh sa ginagawa niyang pag-persecute sa mga Kristiyano, sa mga naniniwala kay Kristo. Hindi siya naniniwala, di ba kanina yung pinunta natin, I believe na nabuhay muli si Yesu Kristo. Si Saul po, hindi siya naniniwala. Paano ngayon mangyayari, magkakaroon ng mindset reset si Saul? Diba? Imposible. Minsan, may mga tao na wala nang pag-asa sa tingin natin. Minsan, may mga tao sa tingin natin wala nang pag-asa. Pero, makikita natin sa pamamagitan ni Saulo na mayroong pag-asa. So, tingnan niya po natin yung katabi natin. Mukha bang si Saulo yan? Hindi. Alam mo po na hindi si Saulo yan mga yan. Diba? Saulo. Mahilig lang mag-Saulo. Mahilig lang mag-Saulo. Pero, hindi mo si Saulo yan. Baka kasi mamaya, tingnan
tingnan po natin yung mga sarili natin. Let us check ourselves. Diba? Baka mamaya, ikaw na pala si Saulo. Pinipersecute mo yung kapwa mo Kristiyano. Huwag naman sana. Diba? Minsan kasi hindi natin napapansin. Dahil may point ka, nasasaktan mo na pala yung kapatid mo. Diba? Dahil may point ka, ito yung paniniwala ko eh. Pero nasasaktan mo na pala yung kapatid mo. So, gagawa ang Lord para magkaroon ka ng mindset reset. So, nandito na tayo. Sa ano? Sabi nga po dyan, kung may Saulo man tayo, at alam ko po, lahat tayo, may Saulo na nakakasalamuha. Amen ba? Meron po tayong mga Saulong nakikita, nakakasalamuha. Ano po ba dapat natin gawin sa mga Saulo na to? Ano ba? Sabi ng isa nung iba, gantihan mo, di ba? Pero sabi nga po ni Lord, ipag-pray mo. Magpasalamat ka, may Saulo bang nakilala. Kasi kakataon mo yun na ipanalangin siya. So, yun. How to reset our minds like phone? Sabi nga dyan, na-reset yung mind. Ang ganda ng thanks naman. Ang ganda ng ano ko. Yeah. So, how? Sabi niya, how to reset our minds like phone? Number 1, nagkaroon si Saulo ng encounter with Jesus. Personal encounter with Jesus. Makikita natin dyan yung tatlong bagay na nangyari kay Saulo. Pero yung encounter niya, nagkaroon sila ng confrontation. At sino nag-confronta sa kanya? Yung mga alagad pa niya. Diba sa daan ng Damasco, mababasa natin kanina yung kung na-flash kanina, yung 1 and 2, sinabi niya doon na pupunta siya sa Damasco kasi nabalitaan niya na doon maraming mananampalataya. Diba? Ay, pupunta ako ng Kulyanin sa Misugad kasi maraming mananampalataya doon. Susubukin ko nga silang i-persecute. Diba? Papapasukin ba si Saulo? Diba? Nagiging siya ng kumbaga sa panahon natin ngayon, arrest warrant para pumunta sa Damasco at i-persecute lahat ng mga naniniwala kay Jesus. Pero, kumilos ang Diyos sa buhay niya. Diba? Meron siyang masidhing goal na, biruin mo, diba? Pupunta ka sa malayong lugar para lang mag-persecute ng mga Kristiyano. Iba yung niya, no? Iba yung mindset talaga niya. Talagang walang makaligi ba? Pero sabi nga dyan, sabi sa Acts 9, 3-4, mababasa din po natin yung mga yan sa Acts 26, 13-14, at saka Acts 22, 6 and 7. Kasi buong Acts po, kada may pagkakataon po talaga si Pablo, si Saulo, lagi po niya binabanggit yung kanyang testimony na ito. So, mababasa po natin lahat yan sa gawa, pero magpo-focus lang din po tayo sa gawa 9 hanggang 1-22. So, yun po yung main, lang natin ngayon, main verse. Gawa 9, 1-22. Pero, lahat po yan kasi sa lahat ng pagkakataon ay ginagamit ito ni Pablo para makapag-personal testimony siya sa lahat po ng pagkakataon. So, number 1, yung Saul's encounter with Jesus. Nagkaroon siya na ng confrontation. Ayan, naglakbay si Saulo papuntang Damasco at nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang pumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit. So, yun po. Makikita naman natin doon na kamangha-mangha yung ginawa agad sa kanya ni Jesus, di ba? Siguro tanghaling tapat. Mababasa natin sa Acts. Saan ba? Sa Acts 26:13-14 na sobrang liwanag. Tanghaling tapat. So ngayon medyo malamig-lamig, no? Pero kahapon o nung mga nakarang araw, sobrang init. So hindi ka talaga lalabas ng tanghaling tapat kasi sobrang init. Ano po? At hindi naman po talaga natin matitingnan ng araw. Sinubukan niyo daw tingnan yung araw. Di ba pag tumingin ka gano'n sa araw, parang nakasisilaw siya na para ka talagang mabubulag. So ganun po ang nangyari kay Saulo. Yung mga kasama niya, syempre, hindi naman siya nag-iisa, di ba? May grupo siyang kasama para mag-persecute. Silang lahat po, habang papunta sa daan ng Damasco, habang naglalakbay sila, may matinding liwanag na sumikat sa kanila. At anong nangyari kay Saulo?
Yan, natumba siya sa lupa at narinig niya ang isang tinig na nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusi? So ano po muna unang nangyari kay Saulo? Kinuha ang attention niya. Minsan gano'n kailangan kuhanin muna yung attention natin. Kailangan muna may makita tayong maliwanag na maliwanag bago natin maintindihan. Diba? Ang Lord ganun pala, kukunin niya muna yung attention mo. Hindi basta-basta lang. Kukunin ng Lord ang attention mo katulad ni Saulo. So, nagkaroon siya ng personal encounter. At makikita po natin dyan sa verse 14 po, sa verse 5, makikita natin sa verse 5 na nagsalita yan sa verse 4, makikita natin na nagsalita si Jesus, di ba? Ang sabi niya, Saulo, Saulo, why do you persecute me? Or why are you hurting me? So, yung boses na yon, narinig din ng mga kasamahan niya. So, lahat po sila nakarinig. Pero, si Saulo lang ang nakaintindi ng boses. Diba? Si Saulo lang ang nakaintindi. Kasi po, ayun ay wikang Hebreo. At hindi yun naintindihan ng mga kasama niya. Pero alam nila na may kamanghamanghang nangyayari. Alam nila na, wow, may amazing. Pero hindi nila naintindihan. So, ganun din daw po pala tayo, no? Ang Lord, pag nakuha yung attention mo, kakausapin ka niya. Ikaw lang. Kanya-kanya tayo ng pag-uusap ang Lord. Iba po kung paano ko kausapin ng Lord at iba po kayo kung paano kayo kausapin. So, kanya-kanya po tayo niya ng paraan. Hindi po tayo pare-parehas. So, nagkaroon po si Saulo ng personal encounter with Jesus. At diyan po, makikita natin na nagtanong ulit si Saulo. Diba? Sabi niya, sino kayo, Panginoon? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ako si Jesus, ang inyong inuusig, tugon ng tinig sa kanya. So, ang galing, no? Meron silang conversation. Sa panahon natin, may conversation pa rin ba ngayon ng Lord? Diba? Amen. Meron po. Makinig lang tayo. Maririnig natin siya, Ipo-focus natin yung mga isipan natin sa kanya. So, sabi niya, sana po daw, yung tanong ni Saulo, maging tanong natin lahat, di ba? Na, yung sabi sa kanya dyan na, sino kayo, Panginoon? Hindi niya tinatanong dyan, hindi kasi tinatanong ni Saulo dyan, kung sino siyang Panginoon. Kundi tinatanong niya, kung sino ka, Panginoon, sa buhay ko. Di ba? Kasi kilala niya si Yahweh. Tayo, kilala natin si Jesus. Pero alam mo ba yung nagawa sa iyo ni Jesus sa buhay mo? Alam po ba natin kung anong ginawa ni Jesus sa buhay natin? Baka kilala lang natin siya na napako niya sa krus, tapos hindi natin alam kung bakit siya napako sa krus, di po ba? So, si Saulo, kilala niya agad, Lordship, Panginoon. At gusto niya na magkaroon, right at that moment, nagkaroon sila ng relationship. So, tayo pong lahat dito, lalong-lalo po sa mga parents, di po ba? Maganda po talaga na turuan natin yung mga anak natin na magkaroon ng pananampalataya. Pero ang pinakamagandang ituturo natin sa mga anak natin is magkaroon sila ng personal na relasyon sa Diyos. Diba? Amen? Amen po ba? Iba kasi yung personal na relasyon. So kahit anong mangyari, minsan nga pag nagkaroon na sila ng ito lang po, testimony ko na lang po. Pag nagkaroon na sila ng personal relationship, sila nga yung magsasabi sa iyo eh. Kasi katulad nun, yung mga anak ko na, nung Sunday school pa lang sila, syempre nanay ko, ganun siya sa amin, di ba? Papagalitan niya kami pag hindi nagsisimba. Kasi masarap pang matulog eh. Ganun. So, kukurutin talaga kami noon. At kapag nakaupo po kami dyan sa upuan na yan, hindi talaga kami pwedeng mag-ingat. Kahit maliliit pa lang po kami, kukurutin po niya kami. Kasi po, nasa loob ng church daw eh, sabi ng nanay ko. Pero yun, natutunan ko rin. Kaya mga anak ko, pag kukurutin ko sila. Kaya, sanay na sila na bababa sila, tahimik sila, gano'n. Dahil mga babae, siguro kaya madaling sumunod. Pero sabi ng nanay ko, nasa magulang po yan. Pero sabi nga dyan, pag nagkaroon sila ng personal relationship, sila na mismo magsasabi sa'yo. Kasi minsan sasabihin ko, na,
lalo na yung panganay ko nun, kasi talaga nagsasong lead na siya. Ano pa siya, siguro first year high school, nagsasong leader na siya. Tapos nilinis na sa church, malayo po yun. Dito na kami sa Bulian, malayo, may pamasahe siya, tapos gabi na siya uuwi. Dahil sasabihin ko sa kanya, kailangan kita sa bahay. Huwag ka na muna magpunta ng church. Pero, hindi ko makikita natin. Sasabihin niya sa'yo sasabihin niya sa'yo na, Mama, di ba tinuro mo? Ganyan. Di ba tinuro mo? Sabi ko, sige, go. Go. Di ba? Kasi meron na silang personal relationship. So kahit pigilan na natin sila, kung bibigyan ng personal relationship ang ituturo natin sa kanila, hindi natin sila mapipigilan. Kasi meron na silang relasyon sa Diyos. Di po ba? Amen po. So, hindi lang dapat religion ang ituro natin sa mga anak natin. Personal relationship sa Kanya. So, sabi niya, na-realize agad ni Saulo na hindi pala niya kilala ang Panginoon. Hindi niya talaga kilala kung sino yung binabasa niya. So, sabi po niyan, Christ physically blinded Saul to tell him that he was spiritually blind as well. Diba? Sabi po nga dyan sa verse 6 na tayo, Beth. Verse 6. Yan. Sino kayo pang verse 6? Ayan. Tumayo ka, pumasok. Ako si Jesus yung inuusig dugo ng tingin sa kanya. Ay, wala din yung nabulag siya sa ano siguro yun? Sino kayo, Panginoon? So, sabi diyan, tumayo ka at pumasok sa lungsod at doon sasabihin sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Verse 7. Verse 11 po, yung nabulag pala siya sa 22 verse 6. Nabulag ako dahil sa kaniningin ng liwanag na iyon, kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko papasok sa Damasco. So, pagkatapos po ng light na makita nila, nabulag po si Saulo. So, makikita natin dyan na binulag siya ni Kristo dahil, dahil may gusto po ang Lord na ipakita sa kanya. May point kasi ang Lord na hindi nakikita ni Saulo. Meron pong gusto pong nais ng Lord na makita ni Saulo na hindi niya nababasa yung scriptures correctly. At minsan po, ganun din po, no, na meron ng sinasabi sa atin ng Lord. Kaya pala minsan, meron tayong mga sakit sa katawan, no? Kasi may gusto na palang sabihin sa atin ng Lord. Katulad ni Saulo, binulog siya ng Lord dahil may gusto lang ipakita sa kanya ang Lord. Di po ba? Katulad kanina, doon sa exercise natin, alam ko po, pinapikit ko kayo. So, alam ko po na marami siguro sumasagi sa isip niya na kaya kailangan ba namin pumikit na pakatagal. Pero dapat nga mas matagal yon. Kaya lang baka humaba yung oras natin sa exercise. Di ba mas matagal dapat yon? Para mag-isip kayo kung ano yung ano. Pero gusto ko lang maranasan nyo kung ano naranasan ni Saulo. Yung hindi ka makakita, di po ba? Tapos hindi mo alam kung anong mangyayari. Hindi mo alam kung ano yung gagawin. Hindi mo alam kung yung ganung pangyayari, syempre, di ba? Kung pag nangyari sa iyo yun, anong iisipin mo, anong mararamdaman mo? Di ba? Yung mabulag ka right at that moment. And then, sasabihin sa iyo ng Lord, ni Jesus, Saulo, Saulo, bakit mo ako inusig? Ay, siguro isipin natin, deserve niya yan. Deserve niya na mamatay. Di ba? Deserve niya na mamatay. Deserve niya kasi pinipersecute niya. Marami na siyang napapatay na followers ni Kristo. Pero hindi, di ba? Nagpakilala ang Lord sa kanya. At sinabi sa kanya na, sa verse 5, sinabi sa kanya na, I am Jesus of Nazareth. I am the one you are persecuting. Di ba? Bakit mo ako sinasaktan? Siyempre, sinasaktan niya si Jesus kasi sinasaktan na niya yung mga followers niya, di ba? Ganun pala, no? Kaya di ba tayo, pag sinasaktan yung mahal natin, ako na yung sinasaktan mo.
Kasi sinasaktan mo yung mahal ko. So, isa lang pwede mo mahal nila. Kasi sila yung unang nasasaktan. Ganun po pala, no? Di ba sabi nga din, why are you hurting me? Sabi ni Jesus. Hindi literal. Hindi literal na si Jesus sa sinasaktan ni Saulo, di ba? Yung mga naniniwala sa kanya. Pero sinabi niya ni Jesus, sinasaktan mo ko. So, ayun. Ngayon pala, doon pa lang, sa moment na yon, nakikita na natin doon yung pag-surrender ni Saulo. Yung pagyuko niya, di ba? Pagiging humble niya. Dahil sa matinding liwanag na yon, nabulag si Saulo. Pero, sa dami ng kasama niya, siya lang din ang nabulag. Yung mga kasamaan niya, syempre malamang. O susero, di ba? Lahat naman tayo, pag may nakita, gano'n lahat na tayo titingin, di ba? Malamang, hindi natin pwedeng sabihin na, ay, kaya nabulag si Saulo kasi siya lang siguro yung tumitig sa araw. Di ba? Baka siya lang ang matagal na tumitig, pero hindi pala. So, nais ng Lord na si Saulo lang. Sa oras na yon, si Saulo ang mabulag, di ba? Kasi nga, Christ blinded Saul to let him know that he wasn't seeing the point. Hindi niya nakikita kasi yung punto. Hindi niya nalalaman kung ano yung totoo. So, number two, he listened and sees God's vision. So, makikita natin yan sa number 2 na pangalawang bagay na nangyari kay Saulo is nagkaroon siya ng conversion. So, sabi niya, kung gusto natin ma-reset ang mind natin at magkaroon tayo ng transformation, di ba, ay kailangan maging surrender tayo sa Lord. Diba? At kukunin ng Lord yung attention natin. Anong kailangan lang natin? Makinig para makita natin yung vision ng Lord. Kasi di ba minsan, hindi ko makita yung vision ko eh. Hindi ko makita yung pagbabago na nais ng Lord sa buhay ko. Kasi eto na ako eh. Religyoso na ako. Uy, kapatid. Nagsisimba na ako every Sunday. Uy, kapatid. Nananalangin ako. Nananalangin ko ba? Amen! Nananalangin lahat? Amen po ba? Ayan. So, sabi nga, para makita yung vision. Sa Acts 9, 6-11, at saka sa Proverbs 20 and 12, ano ba ako sa iyo? Hindi kasi nakikita ni Saulo yung boses ng Lord siguro sa panahon na yon kahit nasa church siya every week. Pwede pala yun? No? Pwede po pala yun. Pastor, pwede pa yun? Kahit nagsisimba ka every week, hindi mo naririnig. Ngayon po ba may naririnig na kayo? Amen! Amen! Sana meron ha? Hindi nakatingin lang pala sa akin. Nakatingin lang dahil kasi galaw ako ng galaw. Parang siya nagalaw ako ng galaw. Kasi parang mawala yung may alam mo yun yung pagbata. Di ba ganun? Parang mawala yung mata. Yan. So, pasensya na kayo, magalaw lang kayo ng galaw. Baka may nahihilo na sa akin. So, ayan. Sabi nga dyan, hindi kasi nakikita ni Saulo, hindi niya naririnig na nag-speak na sa kanya si Jesus. Nag-speak na sa kanya ang Panginoon. Kailangan pa niyang magkaroon ng matinding liwanag at mabulag bago niya maintindihan ng lahat. So sa verse 6 po, sa verse 6 po, makikita natin yan na he surrendered his life to Jesus. Ang sabi diyan, get up and go. Yun. So, minsan, yung imperfection natin, yung pa yung magdadala sa atin sa Lord. Di po ba? Kung kailan, yun nga, nakakalungkot talaga po, nakakalungkot po talaga na. Kung kailan may sakit tayo, saka tayo masinhing, Lord, gamitin mo ako. Ano kita gagamitin? Hindi ka na makalakad kasi puro-puro na nagrayuma yung paa mo. Di ba? Yung gano'n. Lord, gamitin mo na ako ngayon. Kasi eto na lang ako yun. May mga nararamdaman na. Kaya pala. Pero sana po hindi gano'n. Sa 2 Chronicles po, sabi nga dyan na si Paul, nag-humble ng sarili niya. Katulad ni Solomon, na narinig ng Lord yung prayer ni King Solomon, gano'n din po si Pablo.
maririnig ng Lord yung prayer ni Saulo. So may pangalawang question po si Saulo dyan. What do you want me to do? Sa Acts 22:10. Right at that moment, nagkaroon ng conversion. Di po ba? Sa pagiging Pharisee, naging disciple siya ni Kristo. Naging proclaimer siya ni Kristo. Right at that moment, sinurrender niya yung kalooban niya sa kalooban ni Jesus. Kasi yun po ba, di ba? Kasi bakit mo nasabi na nagkaroon agad ng conversion si Pablo doon? Nagkaroon agad siya ng mindset reset. Di ba? Nagkaroon ng pagbabago. Kasi di ba, ang unang isipan niya, persecute, kailangan mapatay ko lahat ng mga followers ni Jesus. Pero nung panahon na yon, nung oras na yon, yun ang pinakamatinding pagbabago na nangyari sa isipan niya. Di ba? Tinanong niya, what do you want me to do? So tayo daw po lahat ngayon, at sinachallenge ko po ang lahat ngayon dito na might as well ngayon ang araw, ngayon ang oras, na tanungin din natin ng Lord na, Lord, what do you want me to do? Diba? Maging bold po tayo sa pagtatanong sa Lord kung ano ba talaga yung nais. Lord, ano yung nais mo? Bakit dito sa Peace of God? Bakit sa dinami-dami ng church, dito mo ako dinala? At bakit dito sa lugar na ito mo ako dinala? Diba? What do you want me to do? Anong kailangan kong gawin? Diba? Tell me, Lord, sabi niya. Yan po, paid question po yan. Paid question niya ni Saulo. And finally, na-reset yung mind niya nung sinabi ni Jesus sa kanya na pumunta siya sa Damasco at bibigyan siya ng instruction doon kung ano ang gagawin. Diba? Pag niligtas pala tayo ng Lord, pag niligtas niya tayo, hindi niya tayo pababayaan. Bibigyan niya tayo ng mga instructions. Sino po ba dito ang hindi nakikinig sa instructions? Diba? Pag hindi po tayo nakinig sa instructions, mapapakamak tayo, diba? Sa pagdadrive, sa paglalakad, kung may nakalagay na doon na mag-ingat, may lubak, may bowl, nakamamatay, hindi mo binasa. Diretso ka pa rin kasi share sa cellphone. Diba? Book ka na book. So, sorry. So, yun po. Ganon. Kailangan na ganon. Ang Lord magbibigay sa atin ng instruction. Sabi niya, let her be wholeheartedly obey Jesus. So, wholeheartedly nag-obey si Saulo dyan. Hindi siya nag-excuse. Diba? Hindi siya nagbigay na excuses na, bulag ako. Wala akong makita. Confused ako. Diba? Confused ako. Yun. Sabi niya dyan, nung moment na yon, nung binigyan ng instruction si Saulo, kung tayo yon, diba, sasabihin natin, siguro sasabihin natin dun sa mga army natin, retreat! balik tayo sa kampo. Papagamot ako sa doktor kasi nabulag ako. Pero hindi. Diba? Umobey siya. Nag-obey siya. Got up from the ground. At nung binuksan nga niya yung kanyang mga mata, wala siyang makita. At nung wala na siyang makita, nawala na yung liwanag. Diba? Nawala na yung liwanag, pero hindi na siya nakakita. Saklap, no? Dahil sa liwanag, hindi na siya nakakita. Siyempre, isipin natin, papatawarin kaya si Saulo ni Jesus? Diba? Papatawarin ba siya? O papatawarin kaya ako ng mga tao na na-persecute? Siguro marami na sa isip marami na sa isip ng mga panahon na yun si Saulo. Pero, alam niya na kailangan niya ng tulong. Bakit? Bulag ka eh. Naging humble ka. So dapat, ganun po pala tayo, no? Kailangan tanggapin natin yung tulong na ibibigay sa atin. Kasi minsan, pagka sobrang natin, arrogant, hindi na natin tinatanggap yung tulong ng iba. So yan, right at that moment, tinanggap niya yung tulong ng mga kasamahan niya na i-lead siya papunta doon sa Damasco. At sabi nga dyan, sa letter C po, he fasted and prayed. Sa verse 9 and 22b. Nag-pray siya
at nag-fast. So, nung dinala na siya sa Damasco, siyempre nilid na siya ng mga army niya sa Damasco. Nandun na sila sa Damasco. And nag-fasted siya kasi hindi siya kumain 3 days. 3 days po siyang nabulag, hindi siya kumain, kundi nag-pray lang po siya. And God will use godly people. Sabi po sa verse 10, di ba? For kay Saulo, ang ginamit, sino pong ginamit kay Saulo? Si Ananias, para encourage siya. Yan, mababasa po natin yan sa verse 10. Sa Damasco ay may isang alagad na ang pangalan ay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa pamamagitan ng isang pangitain. Ananias, ano po iyon, Panginoon, tugon niya. So, dalawang tao po ang makikita din natin. So, dito, syempre, makikita din natin yung mindset reset din po ni Ananias, di ba? Imagine mo, nandun ka sa bahay mo, nagpe-pray ka, and then, biglang sasabihin sa'yo, through prayer na, pumunta ka pa doon, puntahan mo nga si kapatid na ganyan, pupuntahan mo ba siya? Sa susunod kasi verse, yan, tingnan natin sa susunod na verse. Sinabi ng Panginoon, pumunta ka sa kanyang tinatawag na tuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga-Tarso na yan. Nakita ka niya, hindi yun, parang kulang. Yan. So, yun, sabi nga dyan, specific po ang instruction kay Ananias. Ang Lord is specific mag-instruct sa atin. Sabi po niya, puntahan mo nga yan si kapatid na gano'n. Ay, ayun. Diba? Sabi niya, identify the person, Saul of Tarsus. Siyempre, alam niya na agad, pangalan pa lang. Diba? Location. Yan. Ano daw po yung lokasyon? Judas house on Straight Street. Sino po yung pupuntahan niya at anong ginagawa ng pinupuntahan niya? He would also be praying. So, napaka-specific po ng Lord po ba? So, sa atin po, mararamdaman natin na may specific din na instruction ng Lord sa mga buhay natin. Kailangan lang natin magkaroon ng focus and mindset po na through prayer po talaga. And number 3, paano nga na-reset yung mind ni Saulo? Is through God's power, di po ba? Wala ka namang magagawa eh. Ang tao po, wala pong magagawa. Kahit sabihin natin sobrang in love ka. Minsan kasi yun ang problema sa mga in love, no? Hindi, magbabago yan kasi mahal na ako eh. Pero hindi po tao ang makakapagbago. Kundi yung through God's power. Di ba? Meron pong plano ang Diyos kay Saulo. At makikita natin dyan sa verse 9, 12 to 16 na may mga reaction po. Tayo pong lahat may kanya-kanyang reaction. And si Saulo po, mababasa natin dyan, si Ananias, mababasa natin dyan na meron din siyang sarili niyang reaction. So sabi po sa 12. Ay 9:13 to 14. Yan. Sumagot si Ananias, Panginoon, lahat na tayo matapos. Panginoon, marami na po akong nabalitaan tungkol sa taong ito sa mga kasamaang ginawa niya sa inyong mga hinirang sa Jerusalem. Kasi, pangalan pa lang, alam na, di ba? Tayo, di ba, alam natin yung mga pangalan ng mga salbahing tao? Minsan yun po yung inaalam natin no? Kung sino yung salbahe, aalamin natin. O, may naisip na kayong pangalan. Si Ate Tess, tingnan sa akin, parang may naisip na siyang pangalan ng pinakasalbahing tao. At kung sabihin sa'yo ng Lord, napuntahan mo siya, anong gagawin mo? Magdadahilan. Katulad ka ba ni Ananias? Siyempre, magtatanong muna siya, Lord, bakit naman si dami-dami kong pupuntahan? Si Saulo ba? Kung patayin niya ako, mamamatay tao nga yun eh. Kung sa pulutan ako nun. Diba? Kung sa pulutan ako nun, diba? Pupuntahan mo ba siya? Pero sabi nga niya, ano yung sunod mo na verse? 14. At naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihan galing sa mga punong pari ng mga Hudyo. Ay, hindi po. Ano yan?
Mali. Upang takpin ang lahat ng tumatawag sa inyong pangalan. 50. 9:50. Sige na. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko. Ayun yan. Sorry po, medyo na lang. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka roon sapagkat siya'y pinili ko upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hintil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel. Ipakikita ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiising alang-alang sa akin. So yan, di ba? Meron kasing plano ang Lord. Baka may plano yung Lord doon. Puntahan mo na. Diba? Puntahan nyo na! Baka may plano ang Lord. Diba? Katulad ni Saulo, pinapuntahan sa kanya ni Ananias. Ang Lord po, si Kristo, may power siya to save the people. Diba? At ano nga po ang nangyari? Magbabago at magbabago ang mga buhay natin. Diba? Number 4. Number 4 na. By trusting on God's plan. Continuation. So, yan po. Tatlong bagay ang nangyari kay Saulo. Ano po yung unang nangyari sa kanya? Yung confrontation, ano ba? Conversion. Siyempre, hindi po matatapos na mako-convert ka lang. Hindi po matatapos na maniniwala ka lang kay Jesus. O, malapit na po yung retreat natin. Hello? Hello. Sali po kayo sa retreat para mas intindihan natin mabuti pinag-uusapan natin conversion. Kasi mas ipaliliwanag po doon kasi medyo maiksi lang po yung oras natin ngayon. So, mas mapapaliwanag doon yung conversion. So, sumali po tayo sa retreat po natin. So, yun po. May plano ang Lord sa atin. Diba? May continuation. Hindi pwede na itigil na lang tayo. Merong binigay na trabaho si Lord kay Ananias. At obedient siya na nagpunta doon. Sa verse 17, Ananias, pumunta nga si Ananias sa naturang bahay at pumasok dito at pinatong niya ang kanyang mga kamay kay Saulo at sinabi niya, kapatid na Saulo, pinapunta ako rito ng Panginoong Hesus na nagpakita sa iyo sa daan ng ikaw ay papunta rito. Sinugod niya ako upang muli kang makakita at upang mapuspos ka ng Espiritu Santo. So, ayan po. Makikita natin dyan na sa verse 17, sumunod si Ananias. Diba? Sabi dyan, kapatid na Saulo. Pinatungan niya ng kamay si Saulo. Pinatungan ni Ananias ng kamay si Saulo, diba? Kasi yun na instruction sa kanya eh. Yun na instruction sa kanya ni Jesus. Pumunta ka doon at pinuntahan din niya. So makikita natin dyan, nagkaroon din ng mindset reset si Ananias. Noong una, reluctant siya. Hindi siya susunod. Kasi mamamatay tao yun eh. Diba? Pero pag sinabi ng Lord, magtiwala ka. May plano ako sa kanya. So, magtiwala lang po tayo. Puntahan na natin yung mga Saulo. Nakakilala natin. Amen po ba? Ipag-pray na po natin sila. So, sabi nga yan, makikita natin yung power ng prayer. Makikita natin dyan na nag-meet yung prayer nila. Kasi sabi po, si Ananias, nagpe-pray siya. At sa vision niya, sinabi sa kanya ng Lord ni Jesus, na puntahan mo si Saulo. At si Saulo, anong ginagawa niya? Nagpe-pray din po, di po ba? So, nag-meet. So, wala pong coincidence. Hindi po coincidence na pinuntahan kayo ni Ate Annie. Hindi po coincidence na pinuntahan kayo ni Pastora o ni Pastor Arvin. Hindi po coincidence sa lahat. Dahil, malamang sila yung mga answered prayer natin. Ay, kaya pala, di po ba may moment na gano'n? May moment po ba gano'n sa buhay natin na nag-pray ka, tapos may biglang dumating, answered prayer, sinugol siya ng Lord. Kaya di ko sabi din hulog ka ng langit. Nahulog mula sa langit. Yan. Pero totoo po yun. Pag nag-pray tayo, may ipapadala ang Lord sa atin. Sabi nga dyan, nakita dyan na kailangan natin ng mga kapwa natin. Hindi po pwede na makikilala mo si Jesus na mag-isa ka lang. Diba? Si Ananias, kapatid.
So, tayo po, kung meron po tayong, ngayon, may bago po ba dito sa church? Huwag po kayong mahiya na lumapit, makimingle, di ba? Kasi po, kailangan natin ng isa't isa. Kailangan natin magpalakasan. At huwag po tayong mahiya na humingi ng tulong. Sa Acts 19:19, sabi diyan, kailangan natin ng kapwa natin. Yan. Doon din may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita siyang muli. Tumayo siya at nagpabautismo. Importante, di ba? Ang bautismo. So, kaya po tayo may retreat din. And afterwards, baptism. O yan, dami ko nang marketing. So, after that, ay baptism. So, kumain siya, nagbalik ang kanyang lakas. Si Saulo ilang araw nakasama ng mga alagad sa Damasco. So, yun, may nalaglag na parang kaliskis sa mata niya at siya'y nakakita muli. Amazing! Amazing, di ba? Gumaling siya. Sabi nga niya na makikita mo yung given purpose mo at yung mag-serve sa atin. Malamang po, sino kaya yung unang na-testimony andyan ni Saulo? Malamang daw po ang una niyang nabigkasan ng pananampalatayang bagong mindset reset na niya, yung mga kasama niya na nag-persecute. Diba? Malamang kasi wala na sinabi. Ano na kaya nangyari dun sa mga kasama niya? Kasi si Saulo lang, di ba, ang binanggit. Pero kasama niya pa rin na nandun sa Damasco. Malamang yun, naturuan na rin ni Saulo. Naging preacher po siya kasi may pangyayaring nagawa sa kanya ang Lord at naging committed po siya sa paggawa nito. Sabi po niya sa Philippians 3:13, sabi pala, dapat pala, yung mindset reset natin, ang continuation, kapag tinawag ka na ng Lord, ito po yung sinabi ni Saulo na syempre ngayon, Pablo na siya, dahil sa pagbabalong nangyari sa isipan niya, sabi niya sa Philippians 3:13, I must forget what is behind. Mga kapatid, yan, hindi ko na ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit isang bagay ang ginagawa ko habang nililimot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layuning nais kong makamtan. So dapat po pala, pag binago na tayo ng Lord, huwag na tayong titignan ulit yung mga kamalian natin. Diba? Sobrang sama ni Saulo. Pero sabi nga niya, nung naging Pablo na siya, hindi na niya yun tinitignan. So ang highlights po natin ngayong umagang ito, yung calling ni Pablo. Yung calling ni Saulo na naging Pablo. Diba? But when God showed, lahat po ng pangyayari sa buhay natin, kung gusto natin magkaroon talaga ng totally makeover and mindset reset, ang Lord po ang ikilos sa atin. Taga-ano lang po yung tao. Taga-push lang po siya. Taga-remind, taga-encourage. Pero ang Jesus pa rin po ang ikilos sa mga buhay natin. Sabi nga niya, lahat po tayo, siguro sabi nga kanina, di ba, nabanggit ko kanina na sinabi po diyan na deserve sana ni Saulo na mamatay na lang siya ng oras na yon. Kasi ang dami niyang pinapapatay na mga Kristiyano, di po ba? Pero sabi nga, ang plano ng Lord sa atin, mas deserve natin yung grace ng Lord. So lahat po tayo, deserve natin ang grace ng Lord. Amen? Amen. Lahat po tayo ay iniligtas ng Lord. Hindi lamang po si Saulo ang iniligtas ng Lord. Sa istorya po ni Pablo, makikita natin dito yung incredible na nangyari na ginawa ng Lord sa buhay niya dahil sa grace po ng Lord sa buhay niya. At sa buhay po din natin, meron, alam ko po ngayong araw na ito, ay meron na isang Lord para sa atin. Mahirap tawagin. Hindi po madali. Marami po kasing sacrifice na gagawin tayo. Pero syempre, kung nandoon ka na, kung may relasyon ka sa Lord, hindi po mahirap ang lahat. Kaya lang pala mahirap, alam niyo po, kapag ka wala kang relationship, di ba? Kaya nga di ba sabi nila, hindi ko gagawin yan, hindi ko naman ano-ano yan. Di ba pag hindi sa may task, ba't ko gagawin yan, hindi ko naman siya ano-ano. Pero pag may relationship po na tayo na-build, kahit anong hirap,
nakakayanan natin. Ngayon po talaga, mahirap pong tumayo dito sa harapan niyo. Mahirap po talaga kasi alam ko po na ibang level naman po. So, actually po, umattend pa ako ng Bible camp bago ko ma-realize na the Lord, yung may nais ang Lord sa buhay natin, di ba? So, sabi ko nga, mahirap po talaga, pero dahil sa biyaya and grace ng Lord, kakayanin natin lahat. At kung kaya akong patawarin ng Lord, kung si Pablo kaya niyang patawarin, tayo pong lahat, kaya patawarin ng Lord. So, sa katapusan po, ano ba yung conclusion ko? Sa conclusion po, sa Pilipos 3:12 and 14, at ito po ang motto ni Pablo, magpatuloy tungo sa hangganan. Huwag po tayong titigil. Hindi porket natawag ka na ng Lord, hindi porket niligtas ka na, titigil ka na. Magpatuloy tayo sa hangganan. Sabi po niya, hindi sa dakamtan ko na ang mga bagay na ito, hindi rin sa ako'y ganap na, ngunit sinisikap kong makamtan ang nagdimpala sapagkat ito ang dahilan kung bakit ako'y tinawag ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito, ngunit isang bagay ang ginagawa ko. Habang nililibot ko ang nakaraan at sinisikap na marating ang layunin, nais kong makamtan, nagpupunyagi ako patungo sa hangganan upang makamtan ang nagdimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na nasa langit. Ganyan ang dapat maging kaisipan nating mga matatag na sa pananampalataya. Kung hindi ganito ang inyong pag-iisip, ipapaunawa iyan ng Diyos sa inyo. Ang mahalaga ay panghawakan natin ang ating mga tanan. So yun po. Pag na-reset yung mind mo, makikita mo yung purpose mo sa'yo ng Lord. Sabi po niya, sa yung image natin kanina, a paintbrush is used to create paintings. A clay is being molded to make paintbrush. A pen is used for writing. Lahat po ng maliliit na bagay ay may purpose. What more ikaw, human being ka, you are created for a purpose, di ba? At yun, ano po ba yung purpose natin ngayon? To give glory to God. Masasayang po ang buhay natin kung hindi natin makikita yung purpose natin. Masasayang yung paintbrush, hindi makikita na magiging paintbrush siya hanggang hindi mo siya gagamitin. At yung clay, magiging dirt siya hanggang hindi mo siya imumul. Yung pen, hindi mo siya magagamit, hindi siya magiging useful kung hindi mo siya gagamitin. So sabi nga po dyan, our life will be waste if not lived for soul. Makikita natin dyan sa Gawa 13:9 na tinawag na from soul, naging whole na siya. So, from sinner, angry man, unfaithful to Christ and lost, naging preacher, anointed man, unified with Christ, and leader in the process of God. Basahin po natin yung nasa screen. Ayan, wala. God can turn every mess into a message. And every test into testimony. Ganyan po yung nangyari kay Saulo sa Damascus. Ito ba? Ganyan po nangyari kay Saulo. Lahat po ng mga bagay na nangyari sa atin, may message ng Lord at may testimony para sa atin. Lahat po tayo dito, kayang gamitin ng Lord. Hindi pwede natin sabihin na hindi naman ganun ka-dramatic yung ginawa sa akin ng Lord. Kaya hindi ganun ka-dramatic yung ginawa sa akin ng Lord. Kaya hindi siguro ako mightily and effectively. Kanya-kanya po tayo ng pagtawag. So, dapat po, kung gusto natin magkaroon ng mindset reset, makita sa gawa natin. Hindi lang po kasi yung mindset reset, mananatili na reset ka lang. Hindi ba? Kailangan po may continuation. Kung mag-stumble ka, bangon ka ulit. Sabi nga po natin, God is not done yet. Hindi pa po tapos ang Lord sa buhay natin. So, tayo po lahat ay lumayo, awitin po natin yung awitin na ito. And nais ko po na pagkulayan natin yung mga salita niya. Pagbulayan po natin yung mga lyrics nito. Sabi nga dyan, kung natrap ka sa mga failures ng past mo, mistakes,
na hanggang ngayon nagigilty ka. Condemnation ng kapwa mo, condemnation mo sa sarili mo. Decision mo na messed up. Diba? Kaibigan, hindi pa huli ang lahat. I just want you to know that nothing is impossible to God. Been broken. God can turn your greatness to be your greatest in no matter what I've done in the past, He can turn those messes to messes.
Holy Spirit. We declare victory over ourselves, O Lord God. Salamat po na natagpuan mo po ang bawat isa sa amin, O God. Salamat po doon sa krus. Natatay mo kayo, Panginoon. Maraming salamat po sa grace na patuloy na pinagkakalaw mo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. At katulad ni Saulo, maging Pablo kami na handang i-preach ang iyong mga salita. Maging Pablo na kami na handang gumamit, magpagamit sa iyo, God. At maging katanungan ng bawat isa sa amin ngayon, O God, yung mga prayer namin na, why have you chosen me? Bakit mo kami pinili ngayong araw? Bakit mo kami pinili ngayong araw na ito, O God? Bakit mo kami pinili na iligtas samantalang hindi kami karapat-dapat sa iyo? Dahil sa dakilang pag-ibig mo po sa aming Panginoon, pinili mo kami na magkaroon ng pagbabago, hindi lamang sa isipan namin, kundi pagbabago na gamitin namin ito at makita ng lahat ng nakakasalamuha namin, Panginoon. Makita ang glory mo, Panginoon. Naniniwala ako, Panginoon, na lahat kami namin ito ay kamangha-mangha dahil kamangha-mangha kang Kristo sa buhay namin, O God, Panginoon. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa kapayapaan na nilalakalog po sa mga oras na ito sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa mabiyayang mga salita mo, Panginoon, na patuloy na nananatili sa amin. Dalangin mo, Panginoon, na patuloy kami na magkaroon ng contribution, Panginoon, sa paglago, Panginoon, sa pananampalataya. Yung relasyon, Panginoon, na nais mo na meron ng bawat isa sa amin, Panginoon. Makita mo ngayon, simula sa amin. O Lord, pagpuhin mo hindi lamang ang isipan namin, kundi ang puso namin, Panginoon. At sa gayon, lahat ng gagawin namin ay naaayon sa kalooban mo, God. Dahil sa tulong at biyaya mo sa amin, O God. Hindi ito dahil sa amin, O God. Alam po namin na we are nothing kung wala ka sa buhay namin. We appreciate it, God. Salamat po, Lord. Salamat po. Sa pangalan ni Jesus.